Tulfo, umapila na kung maaari wag masyadong hot at mag-relax lang muna sa flood control si Senator Alan Peter Cayetano. Ayan, isa pa po to sa mga nasasaktan, no? Hindi po natin, tama po yan, lahat po ng issue. Kung gusto po nilang mag-imbestiga, dami nilang gustong imbestigahan, lahat po ng mga makikita nila, pati yung 2019 SEA Games, iimbestigahan na po si Senator Alan Peter Cayetano. Pumarehas naman po sana kayo. Sana wag mabilisan, wag madalian. Kasi ang nangyayari po, si Marcoleta, napakabilis po ng pagkakakulong. No? Tapos samantalang si Martin po, na hanggang ngayon, nagsimula po to, ilang pangalawang araw o pangalawang beses na investigasyon, pangalawang araw na investigasyon ni Marcoleta. O unang araw pa lang yata, napakinggan na natin yung Martin Romualdez. Hanggang ngayon, hindi pa po nakakasuhan. Samantalang si Marcoleta po, no? Ang bilis, kulong agad. So, hinay-hinay po sa pag-iimbestiga naman kasi po, halatang-halata kayo masyado. Si Alan Peter Cayetano po, ang isa sa dalawang nakikipagdigmaan, no, dito po sa Senate hearing. Pag wala po yung mga Cayetano, lahat na po yan, wala na pong pupuna. No? Alam naman natin na malaking bagay po yung ginagawa nila Alan Peter Cayetano at ang kapatid niya si Pia Cayetano dyan. Naitatama po nila yung mga diskarte. Yung mga simpleng diskarte po ng mga prosecution. Napupuna po nila Alan Peter Cayetano. Halimbawa po, yung pag-withdraw na lang ng mga testigo. Diba? Sila po nakapuna nun na sana pagka mag-withdraw, wag na pong magbigay ng dahilan kasi nakakapag-propaganda pa na kaya namin tinatanggal o hindi na isasalang si Zuleika Lopez dahil matatag na naman yung mga sinabi o mabigat na po yung ebidensya. Yun po ang sinasabi nila Luis Tro, kaya sila nagwi-withdraw. Nahalata nila Cayetano na kahit hindi po sinabi ng kanilang mga testigo, nagbibigay po ng direksyon na sinasabi, hindi na namin imbitahin yung mga yan. Kasi nga, nasabi na ng maayos, etc., etc. Kawawa naman po, magiging one way na po, atake na lang na atake, yung mga yung mga anti-Duterte dyan sa ating pong korte. Wala na pong senator judge na magtatanggol po sa posisyon o sa patas na posisyon na lang. Huwag na yung posisyon ng mga Duterte. Anyways, eto naman po, nagsalita po si Erwin Tulfo, nasaktan din siguro. Siyempre, alam niyo po, pagka masakit po yan pag pinariringgan kayo sa mga na hindi kayo nakakapagtrabaho. Hindi kayo nakakapagtrabaho ng maayos, masakit pong pakinggan yan. Kasi kung ikaw naman, nag-iimbestiga ka naman, paano ka masasaktan pag sinabi na dapat nag-iimbestiga rin sa flood control, di ba? Kung nag-iimbestiga. Kung hindi ka nag-iimbestiga, at ang trabaho mo mag-iimbestiga, talaga masasaktan ka. Ito po ang sinabi ni Erwin Tulfo, hinggil po. Pumalag po siya dito sa sinabi ni Alan Peter Cayetano. Ito po kasi yung sinabi ni Alan Peter Cayetano na nung binabanatan niya po yung NBI. Sabi ni Alan Peter Cayetano,
payag naman kami na imbestigahan ako ng NBI dyan sa SEA Games o mag-imbestiga yung NBI sa SEA Games. Pero mag-iimbestiga kaming minority. O, inako na ni Alan Peter Cayetano. Sila na daw ang mag-iimbestiga sa flood control. At dahil nasaktan po yung Blue Ribbon chairman, ganun po talaga di ba? Ang angas-angas mo ang dami mong sinasabi na sausaw sa iba't ibang ahensya Pati yung sa foreign affairs. Hindi naman ikaw ang chairman ng foreign affairs. Meron ka pa rin panukala. Nagbigay po ng panukala yan si Erwin Tulfo tinggil po sa relasyon natin sa China. Pero sa sarili niyang committee, hindi po man lang siya makapagtakda kung kailan yung susunod nilang committee hearing. Ito po ang sinabi ni Erwin Tulfo. Mayroon po kami mga investigation na gagawin sa flood control. So, ikamo, relax lang, wag masyadong hot. Dadating po tayo dyan. Hindi po natin titigilan yung flood control na yan. Ayon po kay Tulfo. Dagdag niya, hindi rin aniya ang impeachment court ang tamang lugar upang talakayin ang usapin ng investigasyon sa SEA Games. Dahil nakalaan ng paglilitis para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Pero ang masakit nito kay Erwin Tulfo, ipinamukha sa kanya na wala talaga. Ngayon, ito, Erwin, alam nyo kung ano-anong katwiran mo Ito ang pagkakaiba ng Blue Ribbon, baka hindi po alam. Sabi nga ng kanyang kapatid na sabihin Bitag Tulfo, newbie pa lang to. Bagong senador. Bagito. Bakit nyo naman pinipersecute? Pareho po si Erwin, tsaka to si Erwin po, at tsaka to si Win Gatchalian, pumapalag po pag may nakakapuna na hindi sila gumagampan ng trabaho nila. Bakit nyo kasi tinanggap yung trabaho na yan? Erwin Tulfo, hindi ka po pwedeng makapalag dyan. Alam mo kung bakit, Erwin? Mayat maya, may baha. Konting ulan lang, may baha. At ginawa po ang Blue Ribbon Committee, isa lang po ang dahilan kung bakit po ginawa ang Blue Ribbon. Ang Blue Ribbon Committee po ay ginawa para mag-imbestiga ng mga katiwalian ng mga tao sa gobyerno. Yun po, siya lang po ang tanging committee na ginawa para mag-imbestiga. Daig ka pa ni buhat po ng nagreorganisasyon, no? Buhat po na magkaroon ng reorganization yung nakuha nyo uli yung 13. Yung nakuha nyo yung 13, daig ka pa ni Risa Ontiveros, kahit walang katuturan, imbestiga ng imbestiga. Nag-imbestiga na siya nakapag-imbestiga na sa barilan sa Tacloban. Ngayon, may inimbestigahan. Kahit to hindi natin na iintindihan kung bakit siya nag-iimbestiga. Ikaw, Erwin Tulfo, wala kaming pakialam sa ibang komite. Pwede ngang gawin na lang komite ng ang trabaho nyo na lang sa Senado, mag-imbestiga na lang sa flood control. Payag kami. Hatiin nyo na lang. Meron pong Huwebes at Biyernes na wala po kayong impeachment. Anong balak mong gawin? Wala lang. Mapapakamot ka na lang dito kay Erwin Tulfo. Tapos ngayon pag nagsalita, meron kaming gagawin, wag siyang hot. Hindi po si Alan Peter Cayetano ang mainit sa pag-iimbestiga nyo. Yung mamamayang Pilipino po, hinahanap-hanap na yung pag-iimbestiga mo. Eto po. Dagdag pa, ito pa sinabi. Tiniyak ni Tulfo na hindi uurungan ng Blue Ribbon ang masusing pagsisiyasat sa naging paggastos sa flood control funds. Alam mo, Tulfo, may sinabi ka Erwin, may sinabi ka
Kaya nag-aalala kami na baka tuluyan na kayong hindi mag-imbestiga. Ang sabi mo, mag-move on na tayo. Panay na lang daw flood control, flood control. Yun ang trabaho mo eh. In fact, hindi lang dapat flood control ang iniimbestigahan mo. Oh. Hindi ka lang dapat nag-iimbestiga ng flood control. Dapat lahat pa ng katiwalian. Flood control nga, hindi mo na maimbestigahan eh. Paano pa ibang katiwalian? Di ba? Flood control, hindi mo maimbestigahan. Paano pa yung mga tulay, yung mga proyekto ng mga pagre-repair na wala po tayong ibang proyekto. Wala po malalaking proyekto si BBM, panahon ni BBM. Mas malaki po ang budget. Eto po, may nakita na naman ako, binenta na po yung atrium sa Makati. Panay naririnig natin, benta. Benta ng lupa dyan sa NAIA. Benta naman ngayon sa atrium Makati. Benta na naman. Panay ang naririnig natin. Wala po napapakita na malalaking proyekto. Yung big projects na mga tulay, mga ganun. Wala eh. Ang nakikita po natin na headline, panay, benta na naman yung atrium sa Makati, binenta na naman yung lupain sa NAIA, benta dito, benta dun. Isa pa, utang dito, utang dun. Utang, benta, walang proyektong makita. Tapos, eto na nga po yung pagkakataon, Erwin Tulfo, meron tayong committee na ang tanging trabaho, hindi pala tanging trabaho, pangunahing trabaho, mag-imbestiga. Kung may katiwalian, dapat may nag-imbestiga. Sino po yun sa Senado? Correct. Blue Ribbon Committee. Sa kasawiang palad, very busy sa pagsawsaw kung saan-saang issue. Eto po, sabi